Mula po dito sa Phil Sports Arena sa Pasig City, ito na po ang kahuli-hulihang do-or-die game ng semi-final round ng Reinforced Conference ng Premier Volleyball League para malaman natin kung sino ang aangat sa finals at mga kalaban ng Water Defenders pagkatapos nilang nilaglag kanina ang Cool Smashers in 3 straight sets. Live na live po tayo kahit nasaan man kayo sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, The Filipino Channel at sa #1 sports website sa buong Pilipinas, sports.abs-cbn.com/livestream/PVL. Ito po ang game number 3 sa pagitan ng Power Smashers at Lady Warriors. Magandang hapon po sa inyong lahat o gabi na. Kapapatak lang ng alas 6. Thank you po for watching us. Ako po si Eric Tipan kasama si Coach Ronnie Magsanok. Bakbakan para sa huling upuan para makarating sa finals dahil nakapasok na ang Water Defenders ng talunin ng Cool Smashers kanina sa ating unang laban. Pero dito sa ating huling laro ng ating semifinal battle, ang Lady Warriors ay susubok na hindi makamit ng Power Smashers yung huling upuan at ganun din naman ang tangka ng Power Smashers laban sa Lady Warriors. At para makompleto po kaming tatlo dito, ipakilala ko na rin ang ating panel at large, si Ira Pablo. Ira? Good evening, Eric and Coach Ronnie. Nagulat ka. Hindi naman ako nagulat. So si Coach Ronnie, mahilig mga asar. It is day 19 of the inaugural Reinforced Conference, which means it is the final day of the semi-finals round. And just a recap sa dalawang kupunan na magkaharap ngayong araw, natalo ng Power Smashers ang Lady Warriors nung Game 2 in a 5-set match with the Power Smashers coming from a 0-2 set deficit. Kaya tayo merong Game 3 ngayon. But at the end of this match, malalaman natin kung sino ang makakuha ng last spot para sa ating finals round. At para maintindihan po ninyo, ina-explain niya Ira, tingnan natin itong graphic na to at papakita namin sa inyo kung paano umangat na ang Water Defenders at hinihintay nila yung mananalo nga sa laban na ito. Ito yung binabanggit natin kanina na kung saan sa ating dalawang serye ay inabot sa pangatlong laro o yung tinatawag na knockout game. At ang Water Defenders talagang ginatasan ng gusto yung pagiging mas sariwa kumpara sa Cool Smashers na sabi nga nila 5 sunod na 5-set matches yung nilaban, wala pang pahinga mula ng huling araw ng ating elimination round. At yan na po naging resulta, lusot sila sa finals. Ito lang Power Smashers at Lady Warriors tatapusin ang kanilang pagtutuos ngayong gabing ito. Manalo, tawid sa finals, matalo, lalaban sa Cool Smashers sa best of 3 series. At punta naman tayo sa isa sa pinakapaboritong parte ng ating mga fans, yung makikilala nila yung ating mga players dito via a feature, Ira, no? Tama ka dyan, Eric and Coach Ronnie. Makikilala natin ngayon dahil nakausap ng ABS-CBN Sports si Kai Nepomuceno at kunento niya kung gaano siya kasaya dito sa Lady Warriors dahil sa playing time at tiwala na binibigay sa kanya. Siyempre, inspirasyon niya maglaro ang kanyang fiancé na si Ken at ang kanilang anak na si Enzo. Narito, panoorin natin mga kapamilya. Minsan ang pinangarap ni Kai Nepomuceno ang makatungtong at makapaglaro sa mundo ng UAAP Volleyball. Nag-start ako nung na-meet ko si Jen Reyes sa Liga outside, Barangay Liga. Then sinabi niya sa akin na, uy, baka gusto mong mag-try out sa amin sa MU. Total, matangkad ka naman, madaling makukuha doon, and may scholarship, ganyan. Kaya sabi ko, sige, try ko. And then yun, wala namang kahirap-hirap, nakuha ka agad ako. Pero aminado si Kai na hindi naging madali ang naging ruta niya patungo sa tagumpay. Parang nung time na yun, sinabi ko na pag ako kaya yung naglaro na dyan, ano kaya yung pwede kong i-contribute? Ever since training, ganun, doon ako kumukuha ng lakas na kailangan magpursige ako. Then ang ginagawa ko lang is school training. As in, bawal ka talagang lumabas. Number 8, Maricar Nepomuceno. Dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanya dahil sa hindi inaasahang balita. Nung mag-graduate ako ng UAP, ng UAAP, yun yung peak ng career ko. Yun yung time na ang daming kumukuha sa'yo, parang lahat inaalok ka, doon ka sa company nila, doon ka sa kanila, ganyan. And then one day, yun nga, nung after mismo ng UAAP, doon ko nalaman na preggy ako kay Enzo.
So yun, doon na parang nawala lahat. As in, nag-end lahat. Pero hindi ito naging dahilan upang panghinaan siya ng loob. Parang yung guilt ko nung after college, di ba nga, biglang nagkaroon ng baby. Parang gusto niya pa kasi i-continue. Tapos kinausap ko yung mother ko. Pagkapanganak, sabi ko sa kanya, siya muna mag-alaga ng bata. So, habang si Kai magre-recover papunta sa paglalaro. Sa tulong ng suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya, ay unti-unti rin siyang nakabangon. Ang ginagawa ko, basta pag alam kong parating na sila, kailangan nandun na sa kanila. Hindi ko talaga ina-allowed na, sige, mag-rest muna kayo kasi parehas pagod. Sa akin muna, yung mas mahaba na nga yung oras sa akin. Tapos, pag nandito na sa bahay, kukunin ko pa. So, talagang, ang ano ko talaga, pagdating nila, nandiyan na kaagad sa kwarto nila. Nung una, parang ang inisip ko, makakabalik pa kaya ako. Kasi imagine from 121 pounds. Nung nanganak ako, ang timbang ko is 184. And siguro, dahil din, ang laking tulong din na volleyball player yung partner ko, si Ken. Kasi parang siya yung nagpupush na, kaya mo pa yan, papapayat ka lang after nung panganganak ko. Hahabol si C, back set. Punta kay Kai Nepomuceno. Sa ngayon, ay mas kakailanganin kay Kai ang mas malaking kontribusyon para sa Lady Warriors. Nang sa gayon, ay maipagpatuloy ng kupunan ang kanilang winning tradition dito sa PVL Reinforced Conference. Every time na ipapasok ako, lagi kong iniisip na yun na yung last na laro ko na mabababad. Kaya parang para sa akin, gagawin ko talaga lahat yung best ko. And alam ko kasi na ganun din yung ginagawa ng mga teammate ko, pati ng mga coaches ko. Para sa ating mga manonood at gusto nyo bang kausapin si Kai Nepomuceno o may gusto ko yung mensahe na iparating sa iba nyo pang mga idolo dito sa PBL, you can tweet us at ABS-CBN Sport at makisali kayo sa ating usapan. Just use the hashtag PVL on ABS-CBN. You can also check out exclusive photos on our Instagram account, that's at ABS-CBN_sports. Don't forget to stay updated on all things Premier Volleyball League. You can check out the #1 sports website here in the Philippines. Of course, that's sports.abs-cbn.com. Ayan, syempre hindi mawawala ang ating Ronda Cam. Ayan, makikita nyo ang ating photo booth na nag-e-enjoy lahat ng ating mga fans at ating mga manonood. Also, with our PVL stars. Ayan, nag-e-enjoy sila sa ating photo booth. Ayan. Eh, nakita niyo pa nga ang ating facilitators. Si Billy, saka si online. Ish. Saka si Ish. Papakinggan niyo yan sila mamaya. Tulad nga sinabi ni Ira sa sports.abs-cbn.com/livestream/PVL. Tayo po yung magbe-break. Pagbalik namin, pag-uusapan natin yung last game, yung game number 2 kung saan nanalo in 5 sets ang Power Smashers kontra sa Lady Warriors. Diyan lang po kayo sa SNA. Huling semifinals na laro po ito mula sa PhilSports Arena sa Pasig City. Yan po ulit ang protocol kung mga naglalaro sa labas. Ano? Siguro wala pa yan, hindi kasama. No? Official part yan ng game. But as you get better, as you join leagues talaga, kasama yan sa laro. Eric Tipan, Coach Ronnie Magsanok, and Coach, tingnan natin yung game number 1 sa pagitan ng dalawang team na to. At eto, matindi talaga yung labanan nila. Game 1, 5-setter. Game 2, 5-setter. Itong bibisitahin natin. Yung 5-setter kung saan ang Power Smashers ang nagwagi at nadala tayo dito sa do or die, winner take all, game number 3. Parehong laban sa serye ng Power Smashers at ng Lady Warriors. Pwede mong sabihin kagad koko. Epic, dogfight, walang kukurap, walang umaayaw sa dalawang laban ng ating nasaksihan. Makikita natin ang Lady Warriors laging nakakauna sa dalawang magkasunod na sets. Pagkatapos, hahabulin sila ng team ng Power Smashers sa pangatlo at pang-apat na sets. Pero pagdating sa pang-5 set dito sa Game 1 ng series, kumapit ng husto ang Lady Warriors para manalo. Pero sa Game number 2 ng serye na ginanap lamang noong kabilang araw, makikita natin
ang Power Smashers na naik sa bandang dulo, winning the last 3 sets to be able to send this series into a third and final match. And looking at the numbers, kung ano man yung bahagyang advantage ng Power Smashers laban sa Lady Warriors, laban sa Power Smashers, yung burado ay dahil sa napakaraming errors na nangyari para sa Lady Warriors, a total of 33. Idagdag mo pa dyan, naging mas matibay ang dig defense at ang blocking ng Power Smashers para makuha yung panalo kontra sa Lady Warriors. Mga numero nagsasabi, lamang ang Lady Warriors, pero ang sinasabi ko ay yung pagdating sa 5th and final set, lumabas yung dig defense at lumabas yung tindi ng blocking ng team ng Power Smashers para makuha yung pangatlong sunod na set at may turak ang serye sa game number 3. Well, nakatulong din para maka 111 points ang Power Smashers. yung 46-point output ng dalawang import nila. Sobra. Players lang ang nag-double digit dyan. 17 kay Jovi Prado, pero yun nga, yung dalawang import nag-combine for 46. Ang laki ng inampag talaga nila. At kung titignan natin, may handicap din namang tinitignan talaga ang Lady Warriors. Mula nung na-injure itong si Edina Selimovic, si Myla Pablo na yung tumayong pangalawang import para dito na maging katuwang ni Michelle Strizak. Pero ito ang bala mula sa Southeast Asia. Mga manlalaro ni Coach Pamilar nung siya ay nagkampiyon sa Cagayan Valley Rising Suns para sa V-League. 46 points combined. In their game 1 of the series, they were 35 points combined. Sila talaga ang primary points of attack. Sila talaga ang buhay. Sila ang tinasabing kaluluwa ng team ng Power Smashers sa kanilang tangka na makatikim ng isang upuan sa finals. Tignan natin kung sapat ang isang araw na ipahinga para dito sa mga veteranong manlalaro ni Coach Nes Pamilar para matulungan ang Power Smashers, masabayan at matalo ang team ng Lady Warriors. Ang matindi dito sa Power Smashers, Coach Ronnie, parang pelikula no? Pag pinapanood mo. Laging ginugulpe sa first 2 sets. Yun nga lang nung game Counter number 1. puncher, Eric. Talo. Pero game number 2, talo first 2 sets, bumawi hanggang sa 5th set. Alamin natin kung anong ginawa nila nung game number 2. Nakausap kanina ni Ira Pablo si Jovi Prado. Jovelyn, paano nakabawi ang Power Smashers coming from a 0-2 set deficit? Parang nag-enjoy lang po kami kasi unang-una yun po talaga yung kung saan kami kinulang. And sabi nga po ni Coach, hindi daw po talaga yun yung laro namin. So parang pinakita lang po namin, lalo na down na po kami ng 2 set nun. Anong kailangan gawin ng team ngayon para magsimula kayo in a good start, manalo kayo ng game na to para makapasok kayo sa final? Ngayon po, siguro kailangan lang namin simulan ng masaya and isipin lang po namin kung para kanino talaga yung gagawin namin, kung kanino po namin ialay yung bawat puntos na kailangan namin gawin para ipanalo po yung game namin. Maraming salamat, Jovelyn. Balik sa inyo, Eric and Ronnie. Salamat, Ira. Well, yun nga siguro ang susi, Coach Ronnie, magsimula ng maganda kasi nga games 1 and 2, ang simula nila talagang mula sa ilalim. Totoo yan. Marathon 5-setters, dogfights, pero dito lumalabas yung karakter ng ating mga manlalaro. Matira ang matibay sa tindi ng ating playing schedule, sa tindi ng ating mga laban, sa hirap na kanilang dinadanasan. The reward is to be able to face the Water Defenders in the finals sa kung sino man ang makakalusot dito sa ating huling laban sa semifinals. Dumako naman tayo sa number 3 seeds na Lady Warriors at yung pinupuntos ng kaisa-isa nilang import dahil tulad nga ng sabi ni Coach Ronnie, si Edina Selimovic ay na-injure hamstring, hindi na po siya babalik sa buong Reinforced Conference. Pero si Michelle Strizak, grabe yung pinuntos niya sa losing effort ng Lady Warriors in game number 2. Once upon a time, scored 40 points to be the conference best when you talk about scoring output. And in that game 2 loss, scored another humongous 33 points para dito sa team ng Lady Warriors. Buhat mundo, heavy lifting, gayong tastas ang isang reinforcement dahil nga sa isang hamstring injury. Sa ngayon, siya ang best scoring import. Siya rin ang pangalawa sa leading scorers. Siya rin ang pangalawa among our best spikers with a total of 35% success rate. Marahil pwede nating masabi kung saan ang punta ng laro ni Michelle Strizak, doon din tutungo ang ipapakita ng Lady Warriors. Subalit, kinakailangan ni Strizak ng katuwang, kinakailangan ni Strizak si Mylo Pablo, si Janet Panagi, and of course si Kylie Pumuseno. At higit sa lahat, ang depensa ni Mel Gohing. Pagod? Oo. Susuko? Malamang hindi. But it's not going to be an easy task or an easy road ahead
para dito sa pinakamabigat na roster ng Lady Warriors. Well, ang tanong naman para sa Lady Warriors ngayon, paano nila mapipigilan na mag-meltdown o matalo ng 3 sunod na set up pagkatapos sila mapanalo? Yung 2 una, sasagutin yan ni Michelle Strizak, nakausap din siya kanina ni Ira Pablo. Michelle, how do you continue to dominate in defenses by putting up a lot of points? I think it's really just like our setting and being able to run multiple options that really like helps me out when the block slows down a little bit, and then I have more options around the court. How can the team avoid what happened in Game 2 to happen again in this match? I think we just have to stay composed and you know, this team, we always just like to make things harder on ourselves than we need to. But when it comes down to the wire, we'll be okay and just need to trust in their experience. I mean, they're the defending champions. They've been in this position before, so we just need to trust that. Okay, trust and focus for this game. Thank you so much, Michelle. Balik sa inyo, Eric and Ronnie. Salamat, Ira. Composure down the stretch, isa sa mga binanggit ni Michelle Strizak. Kasi nakita nga natin, napapanood natin yung game number 2 dun sa ating production room nung Martes. Kita natin, first 2 sets, kontrolado, Coach Ronnie. They were talagang yung tempo, yung momentum nasa kanila, pero naibaliktad nga yun ng Power Smashers in set 3. So magandang sabihin yung kabaliktaran, composure laban sa anxiety. When the stakes are high, when the pressure is on, you have to be composed. But somehow, when the anxiety level eats you up, doon nangyayari yung, kumbaga dumadaos-dos yung pinapakita. Pero sa ngayon, probably they've realized kung ano man yung pagkakamali nila, and right now they want to learn from their past mistakes and beat itong kanilang tormentors na Power Smashers. Tutukan natin yung 2 local players na kinakaabangan ng mga fans at pumuntos din ng malaki. Game number 1 and even sa game number 2. Ang sinasabi ko dito si Myla Pablo para sa Lady Warriors at si Jovi Prado ng Power Smashers. Si Pablo naka-20 nung game number 2, Prado 17, pero tutukan natin yung game number 1 output ng parehong players. Myla Pablo scored 36 points here in the semifinal series. Right now, Myla Pablo, 205 points to be the 3rd best scorer sa ating buong kompetisyon. The franchise player who is the face of this franchise right now comes from the Lady Bulldogs. At sa ngayon, number 5 in spike percentage itong si Myla Pablo, good for about 32%. Sa kabilang panig naman, ang Lady Chief, ang reyna ng NCAA. Siya ang isa sa pinakamahusay na go-to players ni Coach Nes Pamilar. Right now itong si Jovelyn Prado, number 6 in scoring with a total of 154 points, number 6 in spike percentage, number 6 in digs, number 6 in reception, a certified two-way player. Kung pwede mong sabihin, Kayod Marino, beast of burden, certified workhorse. At inaasahan ni Coach Nes Pamilar na patuloy na mamumukadkad yung kanyang laro para matulungan ng Power Smashers makalusot laban sa Lady Warriors. Ang matutuwa ka kung ikaw si Coach Nes Pamilar, si Coach Abelio, na maganda yung nilalaro ng pareho mong key local players, no? Very consistent sila moving forward sa ating semifinals. Tama yung sinabi mo, teammate. It will all boil down dito sa huling laro ng ating semifinals. Who can execute better? Who will have the better composure when the heat is on, ika nga. And all things are even right now dahil 1 game apiece na nga po at isang laro na lamang ang natitira dito sa ating serye. Kung gusto niyo pong makausap kami or yung ating online panel, mag-tweet lang po kayo at itag at ABS-CBN Sports at sa Instagram din at ABS-CBN_sports at huwag kalimutan yung ating hashtag PVL on ABS-CBN at tumutok din if you want to watch us in 3 angles sa net, wide at end zone view, sports.abs-cbn.com/livestream/PVL. Ang ating DJ, si DJ Louie, magpapatugtog dito sa mga fans na nasa loob ng PhilSports Arena sa Pasig City. Set number 1, susunod na sa pagitan ng Power Smashers at Lady Warriors dito lang sa SNA. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Yul Benosa, international referee. Second referee, Mr. Fernando Velarde, national referee.
And now, let us welcome our Power Smashers. Let's start off with their team captain, number 18, Jovelyn Prado. Number 4, Regine Arocha. Number 10, Alina Bicar. Number 14, Andrea Marzan. Our guest players from Thailand, number 3, Kanika Tipachot. And number 11, Yapa Amporn. Libero, number 9, Eunice Galang. Head coach, Mr. Ernesto Nes Pamilar. And now, let us welcome our Pocari Sweat Lady Warriors. Team captain is number 12, Giselle C. Number 7, Janet Panaga. Number 8, Maricar Nepomuceno. Number 16, Siemens Desiree Dadang. Number 18, Myla Pablo. And our guest player from the USA, number 4, Michelle Strizak. Libero, number 5, Melissa Gohing. Head coach, Mr. Romel Abelia. This is game 3 of the semifinals. May the best team. Ito po ang starting 6 ng Power Smashers at tatlo po dyan naka-double digits. Dalawa yung import, si Jackie Yapa at si Leg Tipachot, 28 and 18. Jovi Prado naman naka-17 dito. 4 na players ang nag-double digits sa losing effort ng Lady Warriors. Nabagit na natin si Michelle Strizak, 33 points. Panaga, Nepomuceno, 11. At si Myla Pablo, naka-20 pero kinapos pa rin Coach Ronnie bandang huli. Titignan natin yung maraming mga nakuha nilang numero. Karamihan na nakuha nila sa unang mga sets na nakuha nila. At tandaan natin, it's not just about scoring. It's also trying to be better than the other team. We talk about the other facets of the game. Sa aking nasaksiyan, dahil nakita natin yung laban na yan, pagdating dun sa dulo, ay talagang tumiba yung depensa ng Power Smashers at yung kanilang blocking doon sa 5th and final set. In terms of digs ng laban na yun, game number 2, 68 digs, excellent digs ang Power Smashers, samantalang 59 lang para sa Lady Warriors. So doon pa lang medyo malaki na yung discrepancy. Arocha, ito ang ganda ng nilaro niya. 4 na puntos lang yung ginawa, pero coach, nakita natin yung all-important 4 points. Critical. Doon sa importante mga parte ng laban. Bago dumating ang mga reinforcements para dito sa Power Smashers, sila ni Job Prado, yung 1 and 2 combination, lethal combo para sa Power Smashers. Pero ngayon being kumbaga, backup role, so to speak, when you talk about the points of attack, but still continues to be a potent force para dito sa Power Smashers. Potent force baka mo. Michelle Strizak, the best scoring reinforcement sa kabuuan ng ating kompetisyon. 195 points. Wow. Make that over 200 points already. One of only 2 players scoring over 200 points. Yung isa po si Eliza Valdez with over 300 points tallied so far for the Phenom na nagpaalam na po sa chance ang makarating sa finals, pero meron pa po silang laro sa serye para sa battle for third. Yes. Dalawang puntos para sa Lady Warriors, isa naman para sa Power Smashers. Hanga ka rin dito kila Leg Tipachot at kila Jackie Yapa dahil yung mga kalaban nila mas matatangkad from North America, from the Division 1 of the USNCAA, but they continue to hold their own laban sa taller counterparts nila. Pablo coming off a 20-point performance. Ito, halos mala import na rin ang nilalaro talaga ni Myla Pablo. 20 nga yung ginawa niya, Coach Ronnie, nung previous vlog, 17 din. Yun yung binabanggit natin. Pwede mong ihalin tulad sa isang reinforcement sa galing, sa husay, sa consistency. 166 spike points, 19 block points, and 10 service aces for a total of 195 for Bagyong Myla. Pero puntahan natin itong import situation ng Lady Warriors, Coach Ronnie. Alam natin na wala na nga si Selimovic. Gano'ng kalaki yung nami-miss nila in terms of offense and defense and in terms of overall play sa semifinals na to. Malaking bagay talaga yan dahil unang-una, sobrang tangkad ni Edina Selimovic. Pangalawa, sobrang husay. Pangatlo, lahat ng mga kalaban, except for Philippine Air Force, tigagalawang reinforcements diba? So yun talagang kukunin mo. Unfortunately, nasaktan, but somehow they made their way to the semis and right now they are still a win away from a seat in the finals. Puntahan natin itong report ni Ira Pablo.
Eric and Ronnie, sweet talaga tong sina Kai Nepomuceno at Ken Baloaloa, who is celebrating his birthday today dahil naabutan ko pa si Ken na nag-stretch pa para kay Kai to warm up for the game. Kaya ba 8 ang jersey number ni Kai? Oo, tsaka anniversary namin siya ngayon. 9th year anniversary namin ngayon, actually. Ayun, ang love story nitong dalawang to ay nagsimula sa National University at umiikot ang kanilang kwento sa 8 pesos and 50 cents at sa cup noodles. Nangailangan daw ng tulong itong si Kai dahil kailangan niya magpagawa ng jersey at sinamahan daw ni Ken. At siya ang sumagot sa pamasahe nila, which was 8 and 50 centavos. Kaya naman doon nagsimula ang pang-aasar ni Ken kay Kai na, uy, kailangan mong bayaran dahil sinagot ko ang pamasahe natin. Ang sinagot naman nitong si Kai, hindi, ang gagawin ko na lang, dadala na lang kita ng cup noodles araw-araw para sa iyong breakfast. Ayan. At doon na nagsimula ang kanilang love story. Ken and Kai are set to be married this day next year, June 8, 2018, which marks their 10-year anniversary. Inspired talagang maglaro itong si Kai Nepomuceno na kailangan nila dito sa do or die game na ito. Balik sa inyo, Eric and Ronnie. Alright, salamat Ira. Napaka-sweet naman ng kwentong yun, Coach Ronnie. Congratulations first of all, 9th anniversary today, and then 10th anniversary next year, and then upcoming nuptials pa pagkakasal nila, no? Sigurado meron na silang ring bearer, di ba? Ay, oo. Pero lahat naman ng couples kasamang Eric, laging merong special na nangyari. Nakakatawa, nakakalungkot, nakakatakot. 425 ba yung bawat pumasahe nun? Pasensya ka na, kasamang Eric, dahil nasa UP ako, 25 centavos lang ang ikot nun. So ngayon, nagulat ako, 8 pesos. 850 di 425. Dalawa sila kung minsan kasi sumasabit lang ako para walang bayad Style ng mga lalaki yan Pablo, medyo agresibo dito sa ating set number 1. Kaya ang mga Lady Warriors ng dalawa, 6'4". Jovi Prado, magandang dig ni Strizak. Pablo with a soft touch, Bicar. Ito ang atake na naman, Prado. Outside yung palo. Had the right idea, went long. Tried to beat the defense of Strizak pero hindi kumonekta itong si Job Prado. Binanggit natin kanina yung dami ng errors na nangyari para dito sa Lady Warriors dun sa pagkatalo nila. Tangka nilang bawasan yan para hindi nga masaktan dito sa team ng Power Smashers. $33 ang errors ng Lady Warriors plus 13 kung baka, ang binigay nila puntos. Mahigit isang set yun, no? Pero ito, maganda yung simula ng Lady Warriors. Lamang sila 8-4 kontra sa Power Smashers set number 1. Solid na solid ang suporta ng mga Lady Warriors fans dito sa PhilSports Arena sa Pasig City. And grabe, paangat na paangat talaga yung level ng popularidad ditong liga natin. Coach Roy, nakakatuwa. You see sila Jasmine Nabor, no? At ang Water Defenders kanina nga nagwagi in 3 straight and very fast sets kontra sa Cool Smashers. Kakagulat. Nakita natin doon, lumitaw yung pagod ng Cool Smashers. Sa araw na ayaw sana nilang maramdaman at mangyari yung ganong off day, off night sa kanilang performance, lumitaw yung kanilang kapaguran. In the end, yung Water Defenders was the fresher team between the two squads. At ngayon, ito namang Lady Warriors, hindi nagpatumpik-tumpik. Pagod, masakit ang katawan. Ngayon, isinasantabi nilang lahat yung mga roadblocks na yan to hold a 5-point lead laban dito sa hamon ng Power Smashers. Kai Nepomuceno. Digni or reception ni Giliego ng Power Smashers. So far kasamang Eric, hindi pa pumupuntos yung dalawang reinforcements ng Power Smashers. Ang feeling ko rito, mas marami pa silang errors kaysa punto sa ating unang set. Pinakamalaking kalamangan, hawak ng Lady Warriors, 6 na puntos na abante. Mas maganda yung simula dito ng Lady Warriors, mas tama yung rhythm nila, better transition from offense to defense, at maganda yung kanilang coverage, lalong-lalo na sa pagdepensa sa mga reinforcements ng Power Smashers. Napakagandang serve para kay Kai Nepomuceno ulit, at yung libero nga nitong Power Smashers na si Charlene Giliego. Hirap na hirap ng kumuha, napa-timeout na si Coach Nes Pamilar. Pakinggan natin. Sa atin yung error natin. Tuloy-tuloy, puro tayo error, binibigay lang natin yung puntos. Sila nahihirapan, nag-rally, paano mo may mapapagod yung kalaban nyo? Ha?
sige. Mag-usap muna kayo. Pwesto tayo sa tama, ha? Receive muna na maayos. Sige. Si Jen Keddy ng Water Defenders at si Jorel Singh. Si Jorel Singh, naglaro yan kanina. Hindi na naglaro yan ng game number 1. May calf strain. Huwag mo kalimutan si Sato San. Si Risa Sato. Yan ang tawag ni Gretzel Saltones kanina nung may nagpapapicture sa kanilang mga fans. Sato San. Sabi naman ni Risa Sato, ay! Hindi na, nasalba pa ni Giselle C yung bola at matatapos yung napakahabang run, scoring run nitong Lady Warriors. So, pinakamalaking kalamangan nila was 7 points, 6 ngayon ang hinahabol ng Power Smashers. Finally, 8-point coming from an attack para dito sa Power Smashers. Isa sa pinakamatibay na opensa na inaasahang makakasabay dito sa tindi ng roster power na tangan ng Lady Warriors. Managa coming off an 11-point performance. And Jackie Hiapa will score. Good slide play para dito kay Hiapa. Beating the defender and more importantly, creating probably the first 2-point scoring run para dito sa Power Smashers sa ating unang set. Kanina binanggit natin itong si Jackie, yung kanyang mga nagagawa. 53% sa kanilang huling laro in terms of spike percentage. Pablo. Si Strizak, napakadaming dig na dito pa lang sa set number 1. Very defensive-oriented ngayon ang lalaro ni Strizak. Ayun, si Kai Nepomuceno naman may dig. Strizak, back row. Bicar, nanalo sa tip. Pero outside ba? Check ball ba? Wala daw. Putos to para sa Lady Warriors. Para sa Lady Warriors, tanging isang kanilang playmaker na ginagamit na si Giselle C. Tandem playmaking naman para sa Power Smashers. Meron silang Vera Guillema, of course, galing sa Uste. Itong si Alina Bicar. Yung katuwang niya ron na si Alex Cabanos sa Power Smashers naman. Vera Guillema, of course, comes from the San Sebastian Lady Stag sa NCAA. Mababa yung set para kay Jackie Hiapa. At ito naman, yung hatid din ni Giselle C. Mababa para kay Panaga. Sunod-sunod na 3 puntos para dito sa Power Smashers. At ngayon, nabuhay na yung diwa nila at kamalayan. They're moving better. And right now, the lead is down to 5 points at 12-7. Good serve para kay Hiapa. Iaangat para kay Strizak. Strizak. Bang! Yes! Almost impossible to guard itong si Michelle Strizak. 53 points in the series so far, close to 27 per game. Sabi nga natin, record-breaking 40-point output dito sa unang conference niya. Playing for the Lady Warriors. Nawala si Elina Selimovic. Kinayod niya ng gusto. Dapat tawid ng semifinals ng diretso, hindi nangyari. Pero ngayon, may chance pa rin makarating sa finals laban dito sa Power Smashers. Kung ngayon na po kayo nanonood ng ating Premier Volleyball League, paalala ko lang na ang Power Smashers actually ang number 2 seeds, Coach Ron. Yes. Nagkakabul dito, number 3 seeds, itong Lady Warriors. Punta tayo sa ating online panel, si Billy Capistrano at si Ish Polvorosa. Tignan natin kung paano sila mag-a-adjust na medyo malaki na ang lamang nitong girls in blue. Well, I guess, Billy, I was right. The local players of Pucaris with Lady Warriors, talaga nag-iinit sila sa panimula ng isang game. Pero pagdating naman ng mga bandang dulo or gitna ng game, umiinit naman itong ating local players coming from Power Smashers. So we will see kung makakahabol pa itong Power Smashers in this first set. So parang may pattern na yung dalawang kapanan natin. Ako, tignan natin kung mabibreak nila yung pattern na yun sa larong ito. As we see Team Captain Jovelyn Prado serving for the Power Smashers. Yung pattern na yan, no, for me, they don't need it, especially in this last game 3 for the semifinals. Kasi kailangan mong makuha kagad yung momentum mo as early as possible para sa kumpiyansa na kailangan ng buong team. Of course, as much as the viewers or live streamers want that 5-setter game, siyempre hindi pa payag. Po, ang tinig ni Billy Capistrano at Ish Polvorosa. Gusto po ninyo silang mapakinggan talaga at nagsasawa na kayo sa boses namin ni Coach Ronnie. sports.abs-cbn.com/livestream/pvl yan po pupuntahan nyo. Pero dapat sa mobile phone o sa computer kayo makakanood. Ako nanonood ako. Oh naman.
ibang point of view. Ito, lumaki na naman, Coach Ronnie, ang kalabangan. 8 para sa Lady Warriors kontra sa Power Smashers set number 1. Ito na lang po magagawa ni Edina Selimovic at Ishola Alvarez. Parehong injured at hindi makakasama, makakatulong dito sa Lady Warriors na makapaglaro dito sa game number 3 ng semifinals. Ang laban na to sa pagitan ng Lady Warriors at Power Smashers. Hatid sa atin ang Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Yung katabi ni Edina Selimovic, yun po sana yung papalit sa kanya. Na-reinforcement pero hindi nabigyan ng international transfer certificate. Kaya eventually she was not able to see action para sa Lady Warriors. At gusto ko lang sabihin kasamang Eric, sayang wala si Apple Diap ngayon dito sa ating bansa. Kasama ni Ariana Grande, sana nakilala nila. Ay, oo, ano? Sa Manchester. Oo. Nag-benefit sponsor si Ariana Grande. Napanood ko, ang galing talaga. 8-point lead para dito sa Blue Shirts. Sabi ni Ish kanina sa kanibili, same storyline, same trend. In the first 2 matches, first 2 sets, kuha ng Lady Warriors. Yung 3rd and 4th sets, kuha ng Power Smashers. Dun sa 5th set lamang po nagkakatalo. Sa ating game 1, 5th set, nakuha ng Lady Warriors. Sa game 2 naman, dinagit ng Power Smashers. Doblado ang score, lamang ang Lady Warriors. Timeout muna para kay Coach Nes Pamilar. Kailangan mo communication, di ba? Ba't di nagkakaintindihan? Sige, usap lang. Tsagayin nyo lang yan. Hindi pa naman tapos yan eh. Ano, pag lumayong ganyan, ayaw na natin. Dandaanin nyo, dandaanin. Sige, kunin nyo na muna yung champion nyo. Sige. Sige, ngitin mo lang kayo. Ngitin mo lang kayo. Go, go, go. Ngitin ba kayo? Parang meron yata magkaaway dun ha. Sino bang batina daw ba sila? Gusto ko malaman, mas nakaka-intriga yun ha. Hindi, pero hanapin niyo yung tempo, sabi ni Coach Nes, especially pagkatapos ng huling set, Coach Ronnie, ano, kung saan, or huling second touch. Walang nangyari. Picaro, si Marzan, nagkalituhan sila. Si Tipachot po, si Marzan ang papalo. Broken play na hindi na naisalba. And an unforced error right now is like shooting yourselves in the foot. Sabi ni Riri, go Ate Mel, go Lady Warriors. Hashtag PVL on ABS-CBN. Mel, gohin po yung tinutukoy niya. Si Myra naman, go Power Smashers naman ang kanyang chine-cheer. SBL 2013. Palang idol ko na si Tipachot. Kaya masaya akong nakalaro siya ulit dito sa Pilipinas. 18-10. Lady Warriors, kontrolado itong set number 1. Parang na kikita ulit natin, Coach Ronnie, yung nangyari nung games 1 and 2. No? Yes. Maganda talaga palagi magsimula ang Lady Warriors. Nasabi nga kanina ni Jovi Prado, paano ba kaya ba nating magsimula na mas maganda? Ito ang susi pero mukhang hindi pa rin nila makuha yung timpla para makapagsimula nga na maganda. Yung isa, parang tropang arangkada. Itong Lady Warriors, sa kabila naman, pwede mong sabihin, diesel ng bayan. Talagang slow starting at gusto mo nang kumbaga pabugbog bago bumangon. Pero sa ngayon, sa huling laban natin sa semifinals, sabi nga ni Ish, Ate Billy, parang mahirap ulitin ng 3 sunod yung ganong klaseng comeback win. Eventually, you have to learn your lessons. At sa ngayon, Arocha, nasagot nitong si Dadang, pero ang puntos eventually napunta dito sa Power Smashers. Naku, error na naman. Masakit. They only had a total of 20 errors. Hindi tayo nagkakamali. Laban sa 33 ng Lady Warriors. Dahil lang kung bakit nakahabol sila sa ating laban na kung saan they were 2 sets down in that match in game 2. Si underhand set ang tawag po doon sa ginawa niya. Pablo Papalo, ang ganda ng big ni Tipachot. Ito si Prado, malakas. Yes, outside niya. Paglamang ang kalabang ng napakalaki. Isang pagkakamali mo, lolobo ng husto yung kalamangan. 2 sunod na supply para dito sa Power Smashers. Isang double digit na kalamangan ngayon ang hawak. At gustong dagdagan ng Lady Warriors. 21-11 is the count here in set 1. Makes the 21-12 on this service error coming from Miss Kai Nepomuceno. Nakahinga ng konti doon ang Power Smashers dahil nung unang round ni Kai Nepomuceno sa service area, ilang sunod dito. Nakarami. Doon nagsimula yung paglaki ng lamang ng Lady Warriors. Papasok si Pacres para dito sa Power Smashers.
Team Di Patres mula sa Uste. Oo. Nakatala ng 4 points dun sa Game 2 win nila. Bago dumating yung mga reinforcements, ito ang third leading scorer para dito sa Power Smashers. Back row, Strizak. Iba yung take-off, ano? Oo. Parang 7-4-7. Jet fighter nga nasa isip. Ay, mas maganda yun. Parang pasugod talaga. Oo. Yun! Pupuntos si Jackie Hiapa. Masyadong malayo sa net itong si Myla Pablo. Butas na butas at Hiapa overpowering that double block. And right now, dalawang sunod na puntos para matapyas ang kalamangan na kanina ay 10 na ibaba sa 8. Guillema coming off the bench. Or 7th girl, ika nga. Pinaltan si Picar. Cross-court, palo ni Hiapa. Pasok ang bola. Third straight point coming from Jackie. Hiapa, 15 points doon sa game 1 na pagkatalo. 18 points doon sa game 2 na pagkapanalo. 33 points in 2 games, that's 16.5 points. Scoring average dito po sa ating Final 4. Maganda yung first ball doon ni Strizak, kaya naging free ball naman para sa Power Smashers. Guillema, pinaigot si Pacres. Yes! At hindi na biro itong habol na to. 4 na sunod-sunod na puntos. At dahil dyan, Coach John Abella tatawag muna ng isang ceasefire. Just gave away 3 points. Alright? Again, just need to break their momentum. Just need a good pass so that Bobby can, or so that G can create some play for us. Alright? But, ano sa kanila? Short lang. Okay, wala yun ako sa kanila. Sige. Hey, one pass. Remember, you're always the target. Hey, coverage! Hey, all for who? All for God! Guys, para ko sa putak tayo. Gusto lang putulan ni Coach John Abella yung scoring run ng Power Smashers. Alex Cabanos. Medyo balungkot syempre dahil natanggal na sila. Nilaglag kanina at mabilis na yung pagkat ano nila. Lahat below sub 20 points yung in-score nila per set, Coach Ronnie. Talagang surprising yung bilis ng panalo ng Water Defenders. Tandaan natin yung serye niyan, 4 setters sa game 1 na panalo ng Water Defenders. 5-set match yung hinabol naman ng Cool Smashers sa game number 2 na panalo. Pero winalis sila sa 3 sunod-sunod na sets kanina po sa ating unang laban dito sa ating huling araw ng semifinals. Good fight back para sa Lady Warriors, increasing their advantage to 7 points. 3 points away from winning the first set laban dito sa Power Smashers. Gawin mo ng 2 na lamang ang Myla Pablo. The third leading scorer dito sa ating competition scores another point para sa kanyang team. Total of 205 points. Number 3 in the competition heading into today's match. Scoring machine eh. Oo. 7 pa lang. Tandaan natin doon sa Coach Ronnie, 20 points sa last game. 7 na dito para sa set number 1. Strizak. Bang! Pero maganda yung pagpantay doon. Yung dig. Ni Galang. Guillema is set. Jackie Hiapa, yes! Yan talaga ang sekreto ng Power Smashers. Matinding floor defense. Pinag-usapan natin yung marquee matchup ng mga scorers, ng mga setters. Maganda rin yung punto itong mga libero. Of course, Eunice Galang at Mel Gohing. Going toe-to-toe. Gohing 23 of 42 digs dun sa kanilang pagkatalo. Dun sa pangalawang game, Galang naman 15 of 34 sa dig count sa kanilang huling panalo. Strizak. Babawi. 2 puntos. 228 points for Michelle Strizak. Number 2 in scoring behind the Phenom Eliza Valdez, who scored over 300 points. As we take a look at the head honcho para dito sa Lady Warriors, once again in the house. Jeanette Panaga serving for the set. So nating sabihin kasamang Eric, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Good evening yun, no? Yes. Sana. Hindi na pinagsasabi natin dito. Konnichiwa. Kumbangwa. Hello. Konnichiwa, hello, di ba? Hello. Ayan. Ayan tuloy. Hi, yun na lang. Domo arigato. Domo arigato gozaimasu. Yeah, domo arigato gozaimasu. Ayan, naguluhan. Ohayo gozaimasu, hello, di ba? Konnichiwa. Konnichiwa, hello. Konnichiwa, hello. Yun, eh. Help! Alam niyo po, sa Twitter, puntahan niyo kami at... Help!
6 set points hawak ngayon ng Lady Warriors. Help, sabi rito ng Power Smashers. Pero sila ngayon ang nasa service line at ang team skipper nila. Ang skipper at team captain ni si Jov Prado, MVP po ng NCAA sa Arellano Lady Cubes. Nagtitimon para sa kanilang team ngayon. Malakas, outside lang ng bahagya yung palo ni Strizak. Hindi nila matapos-tapos, Coach Ronnie. Humahabol to. Kahit pa paano, naka 3 straight Malaki points na yan. 10 kanina yan. At yan po ulit yung naka-quote si Shinichi Suzuki, yung presidente po ng sponsor nitong Lady Warriors. Ike, 2-time B-League champions last year. Itong team ng Lady Warriors. Strizak was a 33% success rate sa kanyang spike percentage. 29 of 86 sa kanilang huling pagkatalo dun sa game 2 ng serye. And just as we say it, itong ating first set ay masasabi nating signed, sealed, and delivered ni Michelle Strizak. And they win this first set handily laban sa hamon ng Power Smashers.